Bukod diyan mga kababayan, Ma'am Livy 8989, hello po. Bukod diyan mga kababayan, eto na nga. Ano yan, Ken? Nako, eto na mga kababayan. Bukod sa solar issue ni Leandro, mga kababayan. Bukod sa solar issue, may issue pa siya. Si Leandro at si Paras, no? Congressman Leandro Libiste at Congressman Paras ang nasa likod na pag-set up para kay Ralph Recto na patay na mga kababayan. Manghusihilo po. Kumanta po ang bugaw na naaresto ng NBI. Inutusan sila ng kanilang manager na landiin si Ralph Recto sa halagang 250,000 hanggang kalahating milyon para i-set up itong si Ralph Recto na mga kababayan, eto na. Alaka, patay ka din ha, na Congressman Paras at Congressman Libiste, isi-sit up si Ralph Recto sa pamamagitan ng mga pokpok. Mauna karon mga kababayan, patay kayo dyan, bistado mga kababayan. Ako, maraming kaso si Libiste nito. Eto, mga kababayan, panoorin natin. Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang sikat na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Sino kaya yung sikat na talent manager na yan? Tapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, nagulat siya ng live mula sa NBI sa Pasay. Andrea, nakaka-curious naman yan. Ano yung honey trap operation? Corina, isang kilalang talent manager na umano'y nambubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Actually, mga kababayan, pag sinabi nating talent manager, yung parang si OG Diaz ba? Si OG Diaz, hawak niya si Lisa Soberano, di ba? Kung naalala niyo mga talent manager, yan. Example ko, si OG Diaz. O marami kasing may workshop din po yan si OG Diaz. Parang ganun, mga kababayan. So, hindi po natin alam kung sino itong talent manager nito, no? Wala namang pinangalan dito. Biniblurg ang mukha. Dapat hindi ito biniblurg eh. Bakit? Krimen yan eh. Dapat pag krimen, pakita talaga mukha. O, bakit biniblurg-blurg pa? O, so ngayon mga kababayan, plano pala dapat i-sit up itong si Ralph Recto na asawa ni Vilma Santos na akit-akitin ng mga pukpok na ang bayad daw 500,000 sa utos daw ni Leandro Libiste at ni Jing Paras. Yan na. Patay. Kasunod nga ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibok ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang 5 alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang katransaksyon. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang sospek para umano pagpilian ng kliyenteng undercover agents. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok na mga serbisyo, kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtalik. Pero kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaking plano. Kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. So narinig nyo mga kababayan, grabe no, grabe talaga. Hindi nila kayang patayin, hindi nila kayang i-ambush, idinaan sa pokpok na maumanay ron.
Tapos mga kababayan, nagsalita pa naman yung pokpok na ang nasa likod daw na ay si Leandro at si Paras na patay ka diya. Gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. Si former Congressman Jing Paras, siya yung Tatsuki ng Japan, hello po. siya yung kumausap, kumontak dito ka sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities. Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. 4 na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa. Siguro may ugnay na namin to sa destabilization so we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Maraming salamat, Andrea Salve. So alam nyo na mga kababayan, narinig nyo na. Talaga namang iba talaga yung galawan nila no dati. Kapag kakalaban ka, kasali ka sa tukhang. Tapos ngayon, nag-level up. Kapag kalaban ka, kasali ka sa nadelibera ng maleta. Hindi umipik yung maleta kasi nakakasuhan na nga. Hiwa-hiwalay pa naman yung kaso. Dito na naman, idinaan sa pokpok. Mga kababayan, kapag kalaban ka, manyakis ka. Naku, Jing Paras at Leandro Libiste pa naman ang ibinigkas mga kababayan nung naturang pokpok na patay ka din ayun na nga. So, ito nga ang sinasabi mga kababayan, damay-damay na to. Word of the day, hok-hok. Nako. B1 Kent has been released. Oo, di ba? Hayaan nyo na. Also, si Lacson involved in the suitcase. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, kapag ka hindi madaan sa masantong basbasan, idaan na lang sa mga kapukpukan. Ito po yun, no, mga kababayan, no, nagsalita. Ito, ipaparinig natin yung pukpok na nagsalita. Ipapatawag ng National Bureau of Investigation o NBI sina Congressman Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ng isang plano umanong paninira kay Executive Secretary. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Congressman Jing Paras, isa po ito sa mga endorser ng impeachment ni PBBM. Ito po yung kasama ni Chavit Singson, ni Cathy Binag at ni sino yon, yung nakulong si Mike Defensor. Sila po ito, no, si Jing Paras. Yung napaos doon kasama nila. Tapos si Topacio, yan po siya, isa sa mga endorser ng impeachment ni PBBM. Yung parang mistiso, nakulot ang buhok. Parang buhok ni Nobabilia. Sir Henry, siya po yun. Ralph Recto. Ayon po yan sa isang babaeng nasagip ng NBI sa pambubugaw sa isang hotel at eksklusibong nakapareham ng GMA News. Nakatutok si John Consulta. Si dating Congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Libiste at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. Ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Ipapasubpina ng National Bureau of Investigation o NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng natuklasan nilang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. 5 billion yung total para gawin yun. 5 million? Yun yung balak nilang gawin. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya
kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita Patay. na namin yung Viber exchange message. Na ngayon mga kababayan, eto na. Hindi na natin pwedeng sabihin ito'y imbento, ito'y kwento-kwento lang, ito'y gawa-gawa lang ng gobyerno at baka sasabihin na naman to ng mga DDS ginigipit, selective justice. Ayan o, klarong-klaro, may ebidensya. Usapan nung Pokpok at ni Jing Paras. Viber messages. Sa Viber nag-uusap. Nakita ng NBI doon sa mismong cellphone ng naturang Pokpok. Na, patay. Nila ni Conchig Paras, pinakita sa amin. Na, That pasok sa banga. tape na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Conchig Paras. Ayon kay Director Matibag, Kahit nagbura na ng messages, ay napictura na at na-screenshot na yung naturang usapan nila. Actually, sa Viber, pagkakaalam ko, hindi yan na-screenshot. Pero pwede mong picturan. Na kana man dayon mga kababayan, pag ulit daw basa, nagbura na itong si Congressman Jing Paras. Na, patay ka din na. Ala ka. Kahit magbura ka kung na-picture na, patay kang bata ka. Alam nyo mga kababayan, sa mga nagtatanong, sino ba to si Jing Paras? Yan po yung isa sa mga kasama ni Kati Binag, ni Topacio, ni Manong Chabit, ni Mike Defensor nung nag-file sila ng impeachment ni PBBM na may bit-bit si Kati Binag na maraming USB, yung basang-basa yung kanyang kilikili. Yun. ilang tingin, may iba pang mas malalim na pakay ang naturang plano. Ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na human siguro trafficking. na namin to sa destabilization. Lumalabas doon sa pag-alam, Human trafficking, magkikita na naman sila doon ni Mike Defensor. Tapos si Leandro nandun din, si Ligarda nandun din. Magsama-sama silang lahat doon sa loob ng Payatas, si Tijil. hindi lang si ES ang target dito. Parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, hindi niya tunay na pangalan, kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimip na mga tao sa QC. Pero bago sila kumarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento doon sa tao. And sabi niya, much better exage the story kasi the more na convincing ang is 500,000. 500,000 ang bayad. Ang bayad. Idinitalye ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Nakalauna itinukoy niya bilang ang dating senador at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binawak nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And exage the story, make it realistic, kasi 500,000. Umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Reviste. Kausap niya daw is si Deveste, Reviste. Sino reviste? congressman. Congressman reviste. Tapos, ang sisiraan daw namin ay si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Reviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Chinito, may timbuhok, pero mukha na siya matanda. Ito ba siya? Yes, sir. Siya. Chinito, maitim ang buhok, tas mukhang matanda. Ito ba siya? Ayan, si Jing Paras nga. Na yes daw, sabi nung Pokpok na patay ka diha. Ito na nga, patay ka dito, Jing Paras. Nako.
100%. 100% oo daw. Yung upuan ko, sir, tapos yung upuan niya, halos magkatapat lang. Na Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung about sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos addict pa. Sabi niya na pumanig daw kami sa maayos na tao, which is si Libiste. Tulungan daw namin si Libiste, tapos the same time, yung taong bayan. Na ano din ako here, di ba sir, ang kailangan nilang naman is yung statement namin, gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala, kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. Pakiramdam ko nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Yung video yun ay puro kasi nangaling dito yung tunay. Pinagsisiyan. Opo. bago actually mga kababayan, bago man nila ilabas yung video na yan, nagsalita na yung pokpok. Na patay kayo dyan. Yan, ang hilig nyo kasing gumawa para kayong si Mike Defensor eh. O, tignan nyo si Mike Defensor eh. Di ba magkakunik-kunik lang kayong lahat, mga animal kayo? Ayan na, kabistuhan na, natrap na. O, di ba? Magpapasalamat tayo sa NBI. Kasi bakit? Ang NBI po ay napaka-high-tech at napakabilis po ng kanilang mga ng kanilang mga ng kanilang mga pag-aasikaso ngayon, no? Ang galing, no, ni believe talaga ako dito kay Attorney Melvin Matibag, no? Grabe, walang makakatibag, tumitibag na alam niyo na. Sabi ko nga sa inyo eh, huwag niyong maliitin si Matibag kay kilala kayong lahat. Dating DDS yan, dating PDP Laban Group yan eh. Yan pa nga yung nag-alok kay Robin eh, para tumakbong senador eh. Si Melvin Matibag yan. Sa mga hindi nakakaalam, si Matibag ay dating DDS yan. Si Matibag lang din naman ang nagkaso at nag-file ng disbarment case ni Harry Roque dahil sa paggagawa ng mga pekeng video na nagkukukin si Presidente. Na kayon, hindi nyo matitibag. Kayo yung tinitibag. Yeah? Patay tayo dyan. So, alam nyo na, mga kababayan, no? Klarong-klaro.